isang magandang araw ng Miyerkules, Mare! Good morning! Siyempre, para dun sa mga coffee lover natin dyan, naku, eto, meron tayong i-recommenda na masarap na inumin ang MX3 Coffee Mix. Ano bang meron dyan, Mare? Well, bukod sa ito ay may high source ng vitamin C at calcium, may antioxidants benefit ito at cholesterol-free, Mare! Wow, ito rin ay low-acid coffee na may low-calorie sweetener na ang tawag ay sucralose na hindi nakakapagpataas ng blood sugar level at blood pressure. Tumba! Kaya nga naman para makasiguro kang tunay, natural at original na MX3 ang inyong mabibili, siguraduhin lamang na sa mga leading drugstore kayo nationwide pupunta. At kung merong katanungan ng ating mga pangga, bisitahin lamang ang website ng mx3ph.com. O di naman kayo tumawag sa kanilang hotline sa 0918-8888-693. Cheers, Miss Dabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same pero iba! We are number 106.7 Energy FM! Pangga, wag mong sabihin radyo! Sabihin mo! Oh, diba? Isang magandang araw sa inyong lahat. Kayo ba yung nakaranas kanina? Nang alin? Yung parang, alam mo yun? Ano yun? Yung kanina, parang may Lucrecia yung panahon. Bakit? Alam mo yun, bubuhos yung ulan, tapos biglang aaraw. Tapos, alam mo yun, lalabas na ako ulit dahil wala akong dalang payong. Pagsakay ko ng motor, biglang ayan na yung ulan. O, diba? Nakakaloka. Kaya napaka-importante sa ating mga pangga na may bit-bit kayo laging pananggalang sa ulan, ha? Correct, hindi ba? At syempre, lagi din tayo uminom lagi ng MX3 para kahit paano makatulong madagdag ang ating resistensya lalo po sa papalit-palit na panahon. Pero eto na, mukha yatang inaantabayanan na dahil ang mga gintong medalya pa na namamayagpag sa 2024 Paris Olympics ay eto na ang aming isa sa himpapawid. Chika sa Arena! Ahoy! Talaga nga naman, para sa inyong lahat at sa mga nagtataka, nakalimutan kong magpakilala tayo. Oo. At syempre, para po sa Chika sa Arena, ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At eto na ang Baklitas! Oo nga pala, mali. Kasi naisip ko Chika sa Arena. Take two, welcome to live. Eto na. Ayan, ano ba, Chika sa Arena? Continue. At ito na ang Chika sa Arena! Hatid sa atin yan ang Arena Plus Astig sa Sports! Sa nakakaloka to the highest level na ako, nakamit na nga ni Ara Villegas. Hindi ni Ara Mina ako, hindi ni Ira Villegas. Hindi siya kakanta ng ay, pag-ibig. Pero eto na, nakamit na ang kanyang bronze medal kahapon sa 50 kilograms of women's boxing category na 2024 Paris Olympics yan. Bagamat malungkot ang Filipino boxer na si Villegas sa naging resulta ng kanyang laban sa Turkish boxer na si Naz Kagiroglu. O, diba? Kasi yung mga ganyang foreign delegates kailangan very careful, diba? Ay masaya pa rin daw na ibinahagi at inialay sa bansa ni Villegas ang kanyang bronze medal na kanyang natanggap. Ayon pa kay Villegas ay gagamitin daw niya ang kanyang karanasan sa Olympics game na ito. Diba? Hindi para siya ay panghinaan ng loob, kung hindi para mas lalong mapaghandaan pa sa mga susunod na laban ng kanyang mga, alam mo yun, skills na dapat i-improve. Dagdag pa ni Villegas, hindi siya titigil sa pag-iensayo para mas mapabuti pa ang kanyang pakikipagbakbakan sa ring at para din daw matupad ang kanyang pangarap na mapatugtugan ng hindi ng bini, diba? Kung hindi ng lupang hinirang sa Olympics game. Pero samantala naman nakaschedule mamayang gabi ang isa pang, alam mo yun, Filipino boxer na makikipagbakbakan din mamayang gabi na si Nesty Peticio, kung saan kailangan niyang maipanalo ang laban versus Poland boxer na si Julia Seremeta. Ayan, para magtuloy-tuloy nga naman din siya patungong finals, kung saan nga naman kung magwawagi siya mamayang gabi ay posibleng makaharap niya sa 57 kilogram women's boxing category.
ang boksingerang mula sa bansang China. 'Di ba? Kung masusungkit man ang gintong medalya, malalaman natin yan kung makapasok siya sa final sa laban niya mamayang gabi sa 2024 Paris Olympics. Hindi ba? Samantala, Mare, nagpakita naman ng suporta si Yumir Marshall matapos mamiss ni EJ Obiena ang podium with 4th place finish sa men's pole vault sa Paris 2024 Olympics. Sa post ng Tokyo Olympics bronze medalist ay dinamayan niya si AJ sa sakit na hindi makuha ang hinahangad na resulta, pero pinalakas din ni Yumir ang loob nila na sa future ay sila naman ang magtatagumpay. Tayo mga Pilipino, Mare, talagang proud na proud pa rin kahit hindi man nila nasungkit yung gintong medalya, di ba? Hindi, tsaka Mare, ang pinakamaganda doon, alam mo yung Filipino culture natin, Mare, na kapag may nadadapa tayong kasamahan o kaya yung mga atletang ganyan, hindi mawawala na merong isa nahahagod sa likuran mo na okay lang yan. Pero hindi rin sa lahat ng pagkakataon, Mare. Minsan kapwa Pilipino mo, sisiraan ka pa. Pero sa aspeto naman na ito, hindi ba? Bagamat alam din natin na unang na disqualified or nawala sa karera para sa gintong medalya itong si Yumir Marshall, ay hindi pa rin siya nawala ng pag-asa para sa kapwa niya atleta Pilipino, di ba? Bagamat syempre, mabigat din para kay EJ yung kanyang dinanas dahil andun na, Mare, di ba? Although hayaga naman sinasabi ni EJ ito na sayang, 'di ba? Pero he give his best naman na masungkit din naman kahit papaano ang gintong medalya. Pero lahat ito may aral sila na gagamitin at babaunin na ito. 'Di ba? After 4 years sa Los Angeles Olympics 'yan, hindi ba? Na kung saan mas magiging handa ang lahat ng atletang Pilipino para makipaglaban at masungkit ang inaasam na gintong medalya. Speaking of Los Angeles Olympics, Mare, alam mo ba napapabalita na yung isa sa mga naging kalaban nitong si Carlos Yulo ang siyang kukumpit daw di umano sa LA. May balak daw siyang irepresenta ang Pilipinas kasi di ba half Filipino yun. Yung British, yung taga Great Britain, di ba? At least di ba sa mga ganong aspeto, hindi man yung sabihin mo Pilipinas na nakakuha, pero may mga dugong nananalaytay sa kanila na Pilipino pa din sila. Ang bongga na. Ganyan ang Pilipino, nag-aangatan, hindi nagsisiraan at nagtatrayduran. Kaloka kayo, di ba? But anyway, Mare, pag-usapan na lang din naman natin si Carlos Yulo. May napapabalita kasi kahapon, opisyal na nagbigay ng pahayag si Carlos Yulo ukol sa mga nagkalat na balita tungkol sa kanyang personal na buhay. Ayan, na lumabas sa iba't ibang network. Napapabalita, Mare, na magkakaroon daw ng press con ang nanay ni Carlos. Diba? Nagpatawag pa nga ng balita. Diba? Hindi ba dapat natawa ko doon kasi may nag-comment na director na itago nating Daryl Yap na sinagot ng girlfriend nila. Na sana daw, pag magpapapress con daw yung nanay, wala daw na nakapajama sa likuran. At saka, naloka ako doon sa sinabi ni Daryl Yap na yung girlfriend ni hindi naman niya pinangalanan, pero tinawag lang naman niyang Goldilocks. Diba? Sinagot siya ni Direct! Diba? Nakakaloka siya. Pero syempre, antabayanan pa rin ang lahat. Pero syempre, diba, sa kanya naging pahiyaga na mayani pa rin kay Carlos Yulo ang pagpapatawad sa kanyang ina. Hindi ba? Doon sa end ng kanyang kumbaga parang press statement ba yun? Sagot, hindi ba? Pero yun nga, Mare, alam mo yung mga ganitong bagay ay dapat pinag-uusapan sa loob ng tahanan. Kung meron kang problema sa isang tao sa loob ng tahanan, resolbahin nyo yun ng dalawa lang kayo. Hindi yung kung saan-saan pa kayo nagsusumbong. Correct. Tapos, diba? Magsusumbong kayo, tas kakalat, diba? Tapos, di ba, ang ending, pagpipiestahan kayo. Di ba? Ganun ang totoong tao, matapang ka. Dapat kapag may issue kasi isang tao, komprontahin mo, hindi yung sumbong ka ng sumbong kung saan-saan, sa social media, sa mga media, di ba ganun? Yung mahanap ka ng kakampi sa social media, hindi ba? Pero, hindi ba, hindi pa lang din naman dyan, at sana dyan na lang din matapos yan, gaya ng sinasabi ng mga tao, patungkol dito sa hidwaan na namumuo sa pagitan ng ating 2-time gold medalist na si Carlos Yulo at
at ang kanyang pamilya. Alam mo, nakakaloka nito, Mare. Tapos na yung issue, pero pag-uusapan pa rin sila ng mga tao. Oo, diba? Diba? Ngayon, Mare, diba mas umusbong ngayon lalo yung pangalan ni Carlos dahil nagkalat yung balita tungkol sa kung magkano ang marireceive niya from the government. Diba? Kinumpute na ng mga pakialamera sa paligid. Hindi lang siya, Mare, kundi pati nung coach niya makakatanggap din ng kalahati na matatanggap niya mula sa gobyerno. Diba? Why not? Diba? Ganon ang award. Hindi yung kung anong award ang ina-award. Diba? Marami kasi, Mare, ang mga inggitera naghahangad din ng award. Kaya pinapakialaman nila ang tagumpay ng iba. Totoo naman. Ngayon, Mare, kung meron kang tagumpay na gusto mong na gusto mong marating, galingan mo din, hindi yung naninira ka. Correct. At i-upload mo kung saan-saan. At hindi ka rin maiinggit sa tagumpay ng iba. Kasi baka hindi pa rin dumadating yung time mo. Diba? Malay mo, time mo na, kunin ka. Diba? Gusto mo ba? Charis lang. Pero hindi, bago tayo tuluyan magtapos sa Arena Plus, nako, eto dapat inyong tandaan. Sa Arena Plus, astig sa sports, ang Arena Plus ay tinanghala bilang Best Sports Book Operator for 2024 ng Sigma Asia Awards. Kaastig mo ang Pinoy basketball sensation sa mundo ng PBA na si Scottie Thompson. Pinoy pride na umaribas sa mundo ng NBA ang phenomenal Phil-Am basketball star na si Jordan Clarkson. At sinamahan pa ito ng bagong dagdag na endorser ng Arena Plus si Austin Taylor Reeves. Kaya naman, Mari, hinihikayat natin ang ating mga panggana. Download Arena Plus up now in your app store, and you can also download you can also open it or visit arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sport. At ang paalala natin, gaming is 21 years old and above. Keep it fun, game responsibly. At dito na muna tatapos ang ating Chika sa Arena. Atin sa atin yan ang Arena Plus, astig sa sports. Nako, eto na ichichika ko, hindi ba? Masisingit natin. Total lang naman din, nag-awardan na. Eto, Mare, mukhang yatang kauliwat ka ng award ng tsugihan na ang nangyayari ngayon sa Batang Quiapo. Baka wala nang magawa, Mare, at saka hindi na nagpe-perform na maayos, kailangan ng itsugi. Truthfully, yun naman ang sabi ng iba. Pero sabi naman ng iba, baka naman din para mapagbigyan naman din yung ibang mga mas deserving na mga actors na nag-iintay. Kasi di ba alam naman natin nung una kaya Chinugi Bembems, kaya sino to, si Ivana Alawi, dahil nga daming issues sa kasi odang ganito, ganyan. Busy daw. Oo. Ngayon naman, Mare, di ba, matatawa ka dito. Sino yung tatsugihin? Ang tsutsugihin na daw na karakter ay ang karakter ni Diwata. Di ba, natawa ka doon? Tsutsugihin na nga daw kasi nga sabi ng iba, parang, di ba, okay na, masyado na tayong madami. Ganun ba yun? Hindi naman. Ang dami na natin. Ay, kasi di ba pinsan niya doon si Oo. Tama ba? Kasi unti-unti na nga daw. Pero nakahinga naman din daw ng malalim itong si Nico Natividad. Kasi nga, di ba pinsan siya doon ni Babol. Ni Babol. So, kung akala din nyo siya ay matitegi boom-boom din. Pero kahit paano pala, continuous pa din ang kanyang karakter dito. Di ba? Kaya nga naman nagpapasalamat pa rin siya sa pamunuan ng Batang Quiapo. Kasi nga naman ngayon, Mare, ang nabalitaan ko sa mga, alam mo yun, chismoso natin kapitbahay, mukhang nagkakaroon ng balasahan. Dahil nga syempre may mga karakter na may mga namatay na related doon, kung kaya't siguro nagsha-shuffle sila. Pero ang nabalitaan naman din natin na positive vibes is para mapagbigyan daw yung mga aktor na hindi na masyadong napapansin. Kumaga very big heart itong si Coco Martin na magbigay ng trabaho sa mga hindi masyadong nabibigyan ng oportunidad para makagawa ng proyekto. Magulat kayo, Mari, kung si Coco Martin mismo natanggal. Diba? Tinapos. At sasabihin na niyang, pagod na ako. Oo, pagod na ako. Gusto ko mag-vlog. Diba? Pero yun na nga, hindi ba? Kumbaga parang marami naman din daw taong hindi naman nagulat at magbagkos, marami pa nga nagsabi na parang tipong, it's about time. Natsugihin nyo na din yung karakter nitong si Diwata, diba? Para makapag-concentrate sa kanyang Paris overload. Dami naman natin, Mare. For sure naman ito nakaka-relate ang ating mga kababayan, diba? Minsan, kinukuha na din talaga yung mga influencer na yan at mga sumisikat na yan. Hindi dahil sa kanilang talento. Minsan, naging sakit ng ulo pa nga ng production. Actually, yung iba, diba? Sa mga
mga diba? naririnig-rinig ko, sakit ng ulo ng mga ng production. Oo. Yung iba ha, hindi ko Oo. lalahatin kasi may mga influencer talaga nangarap mag-artista. maayos naman. At nag-workshop. Oo. Ngayon yung mga hindi nag-workshop na sumikat lang diyan sa TikTok Oo. tapos nag-aarti-artista. Actually, yung daming ganyan. Sila ang sakit sa ulo ng produksyon. Ngayon Correct. sinasabi pa minsan ng direktor na kung kumuha kayo ng totoong Oo. artista, hindi Oo. tayo makakailang take at aabutin ng madaling araw dito, di ba? Oo nga, parang si ano yan. Hindi. Di ba? Ako kaya kong Oo. pangalanan. Ay, hindi, wag. Oo. Hindi natin papangalanan for today's video. Pero yun na nga, Mare. Oo. Yung kay Diwata naman, feeling ko kinuha lang siya nung time na yon kasi patok yung pangalan niya. Correct, At saka hindi alam ba? ni Papa Coco kasi Oo. na nangangarap si Diwata. Eh siguro na ano niya. Tsaka na, para mas makarelate yung mga masang Pilipino oo. din na Kasi tipo, di ba sa masa may oo. nagpapares. Correct, di ba? Di ba? Kumuha din kayo ng mga adik. Ganon. Di ba? Gusto niyo pala ng makatotohanan, di ba? Charis. Gusto niya po ba ng mga suggestions? Oo, kasi magpipitch po kami ng makatotohanan. Kaso Mari, di ba? Oo. Malalagot naman tayo sa Tama. ating pamunuan ng MTRCB. Hi, Chair Lala. Hello Joke po. lang po yun, Oo. ha? Hindi, charot-charot lang naman yun. Pero kung kailangan nyo lang po naman ng mga rekomendasyon, marami naman po. Yes, kumuha kayo ng mga chismosa. Gusto nyo ba Yan. magdagdag ako dyan ng Oo. chismosa? Kakalad ka rin ko papunta dyan. Di ba? Mga chismosa. Marami mga akong ingitera, laitera na hindi naman magagaling. Ay, yung subongera. Sumbongera. Kakalad ka rin ko gamit-gamit ang aking kamay sa kanyang bibig ko siya. Kakalad ka rin patungo po dyan sa inyong pamunuan. Paano kaya yun sa bibig? Nakakanga. Lika, Diba? lika. Oo. Yun ang gusto mo, di ba? Gusto mo nagsusumbong ka? Halika pagkakitaan natin yan. Kalad ka rin kita patungo sa opisina ni Coco Martin. Diba? Saan yung opisina? Sa Quiapo. O, sa Quiapo. Ngayon, pag nag-change location sila, susundan natin yon. Kakalad ka rin pa rin kita. Diba? But anyways, di ba? Well, di ba, deserve naman din. Kung totoo man ito na nagbabalasahan para mapagbigyan ng ibang mga artista, Pero, maganda itong hakbang. ano bang gagawin kay Diwata kung sakasakali? Kasi di ba usually, Mari, kapag ganyan, pag nawawala yung karakter, pinapatay. Isasahog dun sa pare. Hoy. Ilalagay siya dun sa kaldero. Okay na. Pahinga ka. Dali nyo na ulit to sa Pasay. Kaya wag mag-alala. Tinakpan ng kaldero. Tinakpan na na. Okay. Oo. Okay na labos sa role niya. Ibalik nyo na sa Pasay yan. Masyado kang matigas, ha? Lumambot ka muna dyan. Di ba? Mari, kadalasan kapag pinapalambot, nilalagyan ng posporo o kaya kutsara o kaya tinidor. Oo, yung mga tinidor. Tenderizer, tama. Ba tenderizer ang tawag doon? Tinidorize, ganon. Tinidorize kasi nilagyan ng tinidor sa loob. Tinidorizer. Hi! Ay, nako, wala naman. Isa po muna ang ating unang chikahan on our first gapa. Sa aming pagbabalik at balita ko, naka-live tayo ngayon sa TikTok. Hello po sa inyong lahat sa mga nanonood sa atin. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman si Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Syempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo!